Welcome po sa bawat isa po sa atin. Welcome po sa mga bago nating kasama. Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon na may mga bago po tayong kasama ngayon? Yan, so welcome po. At siyempre, dapat mas malakas na palakpak sa mga nag-invite po sa kanila. Yan, so hindi po aksidente na nandito po kayo, kundi po nais po ng Panginoon na makita po natin na meron po siyang layunin sa bawat buhay po natin. Amen po ba? So sabi ko nga po ngayon po ay first Sunday ng September. Ayan, so pag narinig natin yung Ber, sino yung excited na? Ayan, nung nakaraang linggo, si sampo namin, yung bunsa namin, napaka-excited na. Sabi niya, Daddy, kinukulit po kami ng mami niya. Sabi niya, Daddy, Mami, ilang tulog na lang bago yung Christmas, di ba? So talaga po excited yung mga bata eh. Tunay nga po na napakabuti ng Panginoon at thank God, kumbaga ilang taon, ilang buwan na lang, pero yun nga, katulad nga po ng unang revelation na binigay sa akin ng Panginoon sa umagang ito as I stand here, na yung natitira na buwan pa bago matapos ang taon na ito, ay ito po ay mararanasan pa natin yung pangako ng Panginoon, mararanasan pa natin ang kapangyarihan ng Panginoon, upang yung kanyang pangako na magdadala po sa atin ng katagumpayan ay maranasan po natin. So sino po yung naghihintay pa ng katagumpayan sa buhay niya? Yung may mga pangako pa si Lord na hindi niya naranasan. So sabi mo sa tayo mo, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Amen? Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Ba't ba may cellphone ako sa aking bulsa? So tinan po natin. So ngayon po ay sama-sama po tayo na panalangin. Pwede po kahit hindi po kayo tumayo, tayo po ay manalangin. Tapos po natin ating mga kamay. Naalala niyo ba yung message sa atin ni Lord na nakaraan na magbigay po tayo ng 3 tao na gusto po nating makilala ang Panginoon. So sila na po yung mga nakasulat pa at alam ko po madadagdagan pa po yan. Kaya tayo po ay manalangin. Tapos natin ating mga kamay. Pwede pong kahit na simpleng panalangin, magdeklara po tayo na yung goal po natin, tunay abutin sila ng Panginoon at tunay nga po na makasama natin sila ang ating pong goal, makasama natin sila sa family day natin sa December. Amen po ba? So, let's pray. Taas natin ang mga kamay. Lord, maraming salamat po sa mga taong ito na kung saan nilagay nyo sa aming mga puso upang ipanalangin. Hindi lamang tuwing araw ng linggo, kundi Panginoon, in every day sa buhay po namin na kapag mananalangin po kami ng personal po sa inyo o kaya ng family prayer, Panginoon, amin pong patuloy na itinataas sa inyo. Mga tao pong ito, alam po namin kung paano nyo po kami tinubos, kung paano nyo po kami binago, kung paano nyo po ni-restore yung buhay po namin para po makilala ka at tunay nga pong maligtas. Panginoon, ito rin po yung gagawin nyo sa buhay ng mga tao pong ito. Kaya naniniwala po kami saan man po sila naroon ngayon, saan ano man po yung kalagayan po nila, Panginoon, sa magitan po ng panalangin na ito, aabutin niyo po sila. At naniniwala po kami, Panginoon, that our desire, Lord, na tunay nga pong makasama namin sila upang mapakilala ka, Panginoon, at makilala ka na ng lubusan, ay tunay nga pong mangyari. Panginoon, maraming salamat po sa mga taong ito at naniniwala po kami, higit pa sa panalangin ito, ang gagawin niyo sa buhay nila. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. So palakpakan natin ang Panginoon. Ayan, so sa oras po na ito, ating magsisimula po tayo ng series po natin for this month. So, ang ating mong series, pakibasa nga po ng malakas. Ayan, so yung mga malilinaw ang mata, mabasa pa yung serving God, serving people. So, tunay nga po na tayo po ang bawat isa po sa atin ay tinatawag po ng Panginoon. Kaya yung kanta natin, di ba, una pa lang ay tayo po ay a servant and then ano man yung cause, tayo po ay susunod sa Panginoon. So pwede mo pakitapik yun nga sa kaliwat na sa kanan mo, sabi mo, tinatawag ka ni Lord. Amen. May pagtawag sa iyo ang Diyos. So mahalaga na makita po natin. Kaya yan. So mahalaga po na makita po natin ang paglilingkod po natin sa Panginoon. Kaya naman, yan, palakpakan po natin ang mga nagsipagtapos ng ating encounter. Ayan, so sila Ate Blessy, ayan, so si Ate Sharet, Ate Tin, ayan, si Kuya Sam, si Kuya Cairo, at si Kuya Uno. O, palakpakan natin ang Panginoon.
Amen. So tayo po ay may mga third generation na piniprepare na, di ba? So tunay nga pong napakabuti po ng Panginoon sa buhay po natin at palakpakan din po natin yung parents po nila na pinayagan po silang makapag-encounter. Yan. So yan po ay nangyari sa Bignay. At yun nga po, tunay nga po na atin pong ini-encourage yung mga 12 years old. Siguro bumaba po tayo. Bakit? Kasi nga po minsan ni-reveal sa akin ni Lord nung nanonood po ako ng Myanmar na Civil War na sa kanila pong bayan ay mga 7 years old pa lang po, nire-recruit na yung mga kabataan po nila. So, para pumatay. Di ba? Para turuan po kung paano humawak ng mga baril. Dahil nga po, civil war po sila. So, 7 years old pa lang. Kaya, sabi ko noon, nung ini-impress po sa akin ni Lord na, Lord, ibaba po namin ng, dati from 15 tayo, from 12. Eh. Sabi ko, pag inaano ko po yung dati kay Lord, nung di ko pa po, didesisyonan pa lang, yun yung word na binibigay sa akin ni Lord na, nakikita mo na nga yun, yung mundo ngayon, bata pa lang, tinitrain na yung mga bata, di ba? Para gumawa ng kasamaan. So, hayaan po natin yung church natin na mga bata pa lang ay gumawa na po ng kabutihan para sa ating Panginoon. Amen po ba? So, kaya susunod po na encounter natin ay next year na. So, kaya kung di pa po kinaka-encounter, o ano ba ito yung mga encounter, Pastor? Ito po ay proseso na ginagawa natin to develop. Para ano po? Para i-prepare ang bawat sa atin sa paglilingkod. Di ba? So, servanthood. So, sino po yung nakakita po ng ganyang telephone? Nakaabot. Nung high school ako, di ba? Pag may ganyan ka sa bahay, mayaman ka na. Alam niyo po ba yun? O yung mga generation alpha at mga generation millennial dito, di ba? Pag may ganyan ka dati, naalala ko po nun. Para lang makagamit po ako niyan, pag may tatawag po kami sa mga friend namin, pupunta pa ako sa kabilang kanto ng lugar namin sa Malabon. Di ba? Kasi dati pag may PLDT ka, yayamanin ka na. Totoo, amen? Tama po ba yun? Pag may PLDT ka dati, yayamanin ka na. Pag may ganyan ka telephone, di ba? So yan po yung mga telephone ng unang nilabas ng mga PLDT. So, para saan po gamitin yan? Pantawag. Yan talaga. Hindi yan pwedeng katulad ng telephone natin ngayon. Yung mga telephone natin ngayon, cellphone ngayon kasi pwedeng kulang na lang maging rep, di ba? So pwede na maging TV, maging camera, ano pa? Pwede kong mag-record, pwede ka na sa social media, di ba kung ano na, pwede maging sine, kasi pwede ka na manood ng mga free movie, dadali mo na lang sa smartphone mo. Pero yan pong phone na yan, hindi yan pwede kahit ano. Ang purpose po talaga niyan ay pantawag lang, di ba? Kaya minsan pa sabihin sa katabi mo, alam mo bang tinatawag ka? Amen. So tayo po, sa buhay po natin, may mga tawag po tayo na kung saan hindi pwedeng hindian. Di ba? Hindi po pwedeng hindian. Sino-sino po yun? Ito po yung mga halimbawa. Una, ayan, taas ang kamay ng mga parents dito. Ayan, hinihindian po ba kayo ng mga anak po ninyo kapag tinatawag nyo siya? Di ba? Opo, di ba? Pero ang totoo, hindi dapat. Di ba? Lalo kapag may iutos po tayo sa kanya. Si Shem, hindi po pwedeng humihindi sa amin yan. Di ba, Shem? Pag minsan-minsan na nagtetengang kawali si Shem, pag tumaas na ng level 1 yung aming boses, ayan, susunod na siya. Diba? So, mahalaga po yung kahit naman yung phone natin, yung una, sa pagtawag sa atin, parang di pa natin narinig. Pero pag narinig mo, kung saan mo na, di ba, parang na-focus ka na may tumatawag sa telephone mo, pupuntahan mo na siya. So, yan yung mga parents. Kaya, pakisabi nga sa mga kabataan na katabi natin, sabihin mo, pag tinawag ka ng nanay mo, o kaya pagkatabi mo yung anak mo, sabi mo, pag tinawag kita, sasagot ka. Amen? At ang sagot, opo at po. Di ba? Hindi yung wait po. Di ba? Dapat opo. Ano po yun? Ayan. So, ano pa? Ayan, mga estudyante, pag tinawag kayo ng teacher nyo, kailangan nyo bang sumagot ng po at opo? Huy, mga estudyante. Opo at opo. Diba? Opo, kasi hindi pwedeng hindi, kundi mababawasan ang grade mo. Diba? Kaya dapat pag tinatawag ka ng teacher, yung mga estudyante, kailangan sumagot tayo kasi may authority sir sa atin. Eto sa mga nagtatrabaho, ayan, pag ganyan ang boss mo, at tinawag ka, diba? Sigurado ako, pupunta ka. Diba? Pag ganyan ang itsura, parang terror. Nung ako po ay nagtatrabaho bilang seaman, may mga ganyan po ako mga chief engineer eh, na talagang yung mukha pa lang, nakikita mo na yung authority sa iyo eh. Yung bang pag tipong tinawag ka na, oiler! Di ba parang kahit nagkakape ako nun, sir bakit po? Di ba kasi parang pag hindi, parang yari ka sa akin.
Di ba? Pero ang totoo, hindi lang po mga tao, kundi meron po tayong mga sitwasyon sa buhay natin na kahit ano yung ginagawa mo, sigurado ako kahit nagdadrive ka, hihinto ka. O kaya kung malayo-malayo, bibilisan mo yung pagdadrive mo. At kung ano man yung ginagawa mo, nasa bahay ka man, nasa cellphone ka man, gumagawa ka man ng homework mo, kapag ito ang tumawag sa iyo, hindi mo matatanggihan. Hihinto ka sa kung ano man ginagawa mo. Naniniwala ba kayo meron ganong sitwasyon? Meron. Ano yon? Answer the call of nature. Di ba? O yung mga driver dito, di ba pag naiihi talaga tayo, parang ang hirap. Di ba? Kami po, kapag kami po ay nagdadrive, kasama namin si Lashem, si Lazain, lalo sa Zain. Pag sinabi niyan, Daddy, naiihi ako. Kahit saan kami nandoon, talagang hahanap kami ng pinakamabilis. Lalo na kapag napupupo ka. Di ba? Hindi pwedeng hindi. Di ba? So, may mga tawag po tayo sa buhay natin na hindi natin pwedeng hindian. Kaya ang totoo sa buhay natin, ito yung katotohanan. Merong tawag si Lord sa atin. May tawag ang Diyos sa atin na kung saan maglingkod po sa Kanya. Kaya sa umagang ito, dito po natin yung servanthood, the call to serve, understanding our purpose in Christ. Sino po rito yung nagnanais talaga na maging masaya, maging maligaya yung buhay niya, bilang disciple ng Panginoon? Amen. Gusto niyo po ba? Alam niyo, ito po yung nakita ko sa habang panahon na ako po yung naglilingkod sa Panginoon. Ito yung nararanasan po ng ilan. Bakit? Kristiyano naman, nagcha-church naman, pero may kulang pa rin. Pero hindi pa rin sila nakakaranas ng kasiyahan. Bakit? Kasi nga po, tinatawag ka ni Lord, pero hindi ka tumutugon. Tinatawag ka ng Panginoon, may pinapagawa sa iyo si Lord, pero ayaw mong tugunan. Kasi nga hindi natin naiintindihan, ano ba talaga yung layunin ni Lord? Akala po natin kasi, may mga ganun tayong misinterpretation, misunderstanding pagdating sa Kristiyano. Una, yun nga, yung akala natin ang born again is a religion, di ba? So hindi nga religion po ang born again, this is a relationship kay Lord. So kung relationship po ito, gusto ng Panginoon na ma-develop una yung relasyon natin sa Kanya. Di ba? At dapat maunawaan natin na bilang tayo po ay mga anak ng Diyos, na naniniwala sa Panginoon, meron talagang layunin si Lord at ang gusto po niya ay makasama ka, makabahagi ka sa ginagawa ng Diyos sa mundo po natin. Kaya tayo nandito. Hindi lang tayo nandito para pumunta ng langit. Sabi mo sa tayo mo, hindi ka niligtas ni Lord para pumunta lang ng langit. Hindi lang po yun. Bagamat yun yung pinaka total at major at final na pupuntahan po natin. Pero hindi lang yun. Kasi kung yun lang, dapat nang tumanggap tayo kay Lord, pinatay na tayo ng Panginoon. Di ba? So bakit buhay ka pa? Bakit hindi pa tayo nakakarating sa langit? Kasi, sabi mo sa tayo mo, may purpose pang Panginoon sa iyo. So the call to serve. Kaya mahalaga na maunawaan natin. Sabi po rito, in Matthew chapter 20 verse 28, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. So mahalaga na maunawaan natin, ang Panginoon, napunta siya rito, di ba? Para maglingkod at hindi paglingkuran. Kaya tayo po bilang mga Kristiyano, dapat maunawaan natin, maipihit natin yung mindset natin na bilang tayo po yung mga anak ng Diyos, niligtas ng Panginoon, hindi lang tayo niligtas ni Lord para pagsilbihan. Kundi katulad ng Panginoon, niligtas tayo ng Panginoon para tayo ay maglingkod. Di ba? So, mahalaga na maunawaan pa natin. Sabi po rito sa Tagalog, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Kaya mahalaga po na maintindihan po natin yung pag-unawa po natin sa pagtawag ng Diyos sa atin. Naalala ko po kapag ito po yung usapin, naalala ko po nung kabataan po ako. Kasi 17 years old, nung ako po ay una na nakasama sa gawain ng Panginoon at una po talaga na na-inlove po ako kay Lord. So, sinasabi na sa akin ng mga leader ko na, Brother Vic, tinatawag ka ng Panginoon para maglingkod. Lagi kong sinasabi, kasi 17 pa lang po ako noon, ang dami kong pangarap, gusto ko talagang makalaya sa hirap ng buhay kasi mahirap, nung panahon na yun, mahirap pa po talaga kami. So, talaga, marami pa akong pangarap at like ko sinasabi nagsasabi po sa akin ng mga kasama po namin ng mga leaders, pwede bang kayo na lang?
hayaan yung magsima na lang ako. So, supportahan ko yung church promise. Di ba? Ako yung bibili, nagsimula po kami no, talagang mahirap po yung malabon pa yung church noon eh. So, yun lang. Kasi hindi ko nga po naiintindihan yung pagtawag ni Lord. Akala ko kasi, pag tinatawag ka ng Panginoon na maglingkod, ang pupuntahan mong buhay, puno ng kahirapan, puno ng sumpa, puno ng problema. Akala ko po ganun. Kaya akala ko, kaya pag sinasabing maglilingkod ka, ayoko talaga. Di ba? Kasi nga, parang ang hirap, ganito. Pero ang totoo po, nangunguna lang po ka sa akin nun yung pangarap ko. Sino po rito yung mga kabataang nangangarap na maging maayos ang buhay? Sino po rito yung mga kabataan na nangangarap na balang araw makasama sa mga listahan sa Bulacan ng mga milyonaryo? Wala. Gusto niyo lang puro mga 1,000 lang? Kami nangangarap, ako as a pastor, nangangarap po ako nun that one day, ang tingin ko sa mga kabataan, itong mga kabataan na ito, one day, malilista sila sa isang mga milyonaryo ng Bulacan. Amen? Because nakita ko po yung katotohanan na doon ako tinawag ni Lord, di ba? Kaya mahalaga po na makita natin na mayroong pagtawag tayo kay Lord. Kaya lang, dapat maunawaan natin. Kaya nga, ito na yung pagkakataon. So, tingnan po natin. Sabi ron, we are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. So, sa verse na ito, makikita po natin ang mga katotohanan na ano? Ayan, Tagalogin muna natin. Ano po yun? O pakibasa nga po ng mga youth. 1, 2, 3. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. So dapat maunawaan po natin na God created us with a purpose. Pwede bang pakitapik ang katabi mo at talagang with conviction, sabi mo, nilikha ka ng Diyos na may layunin. Amen? Sabi ron, may purpose ang buhay ko. May purpose ang buhay mo. Nilikha tayo ng Diyos hindi para sa wala lang. Amen? Hindi para sa wala. Ako, yan po yung akin po na karanasan at kaisipan. Dahil nga po lumaki po ako sa hirap, squatter po, yung family po namin, isa po talaga sa isang kahit, isang tuka ng mga panahon po na kami po ay nasa Tondo. Squatter po kami. So, akala ko po noon, talagang si Lord napaka-unfair. Na talagang meron siyang pinili na itong mga taong to magiging mayayaman lang ito. Tapos meron mga tao na, ikaw nilikha kita para maging mahirap. Nilikha kita para maging dukha. Nilikha kita para magdusa ng katakot-takot. Akala ko po ganun. Kaya nung lumalaki po ako, ang tingin ko kay Lord, napaka-unfair. Diba? Sabi ko nga po, pag kumakain po kami ng mansanas sa mga anak ko, mga prutas, grabe, natutuwa po ako kay Lord kasi nakita ko po kung paano nga po ako inalis ng Panginoon sa kahirapan. Kasi nung kami po ay malilit pa lang, nakakain lang po ako ng mansanas. Tanongin nyo, kailan, Pastor? Pag December. Hindi pa sa bahay namin pag nagpunta kami doon sa kamag-anak namin na mayaman sa Cubao, doon lang kami makakain ng mansanas. Di ba? Kasi wala po talaga kayong pambili. Kaya sabi ko, parang napakamit. Kaya pag December po noon, masaya po ako, dahil mamamas ko po kami sa mga mayayaman naming kamag-anak, pero malungkot po ako kasi doon ko nakikita yung napaka-unfair naman talaga ni Lord. Bakit sila may bagong damit? Bakit ako yung sinelas ko? Sinelas na nga lang ang suot namin, di pardible pa. O sino po yung nakasuot ng ganong sinelas? Mga matitibay. May mga pardible. Di ba? Tapos yung panglock, pag hindi pardible, pakong di-uno. Di ba? Tapos yung dulo po nun, yung pinakasakong, mayroong butas. O, sino po yung nakasuot ng ganon? Di ba? Ayan, kami nila kaya Lito. Di ba? Congratulations sapagkat inangat na tayo ni Lord. Di ba? Hindi na tayo nagaganon ngayon. So, talagang, kaya ako po, every blessing na nakikita ko po na ginagawa ng Diyos sa mga anak ko at sa mga kabataan po na nakikita ko ngayon, na dati naman talagang katulad ko, hirap din, pero dahil sa biyaya ng Panginoon, nakapagtapos ng pag-aaral, ngayon may magagandang karir na sa buhay, di ba? At ngayon may mga businessman, at alam niyo po ba, ito yung good news, sabi ng Panginoon sa akin sa oras na ito, tunay na pagyayamanin pa kayo ng Diyos. Amen? Bakit?
para po maunawaan natin that this is the purpose of the Lord. Hindi tayo nilikha ng Diyos, hindi po unfair si Lord. Katulad ng pagkakilala ko noon na napaka-unfair niya, meron siyang nilikha na para talaga magdusa. Alam nyo, mga kabataan, kung ang tatay at nanay nyo ay nandito, congratulations, napakapalad nyo. Because you have a great future. Amen? Dadali po talaga. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, may purpose ang buhay mo. Nilikha ka ng Diyos, di para sa wala. Di ba sabi ron, we are God's workmanship. Ibig sabihin, talagang the best. Parang kumbaga sa mga museum, you are the masterpiece. Masterpiece ka ng Panginoon. Di ba? Kaya dapat maunawaan po natin yun. Kaya lang di natin nakikita nga po yun kapag hindi talaga tayo sumunod kay Lord. Ako nung naunawaan ko lang yun nung sumunod ako kay Lord eh. Naunawaan ko lang yun na, ganun pala talaga. Totoo pala yun na, I am a workmanship. I am a masterpiece of the Lord. Di ba? Kaya mahalaga po na makita natin. Sabi ron, God created us to do good. Ginawa tayo ng Panginoon para ano? Gumawa ng mabuti. O pakitanong ngayon katabi mo, sabi mo, anong kabutihan ang ginawa mo ng mga nakaraang araw? Sabi ng mga kabataan, pinakopya ko, pastor, ang aking kaklase. Amen? Pero, yung bawat sagot, 5 piso. May naalala akong ganong kwento kasi. Kwento ni pastor. Di ba? Ano yung mabuting ginawa natin? Tandaan po natin, mahalaga po, di ba nabasa natin sa devotion na sa mga uling araw, yung mga pasama ng pasama. Pero tayo mga anak ng Diyos, yung mga mabuti, pabuti ng pabuti. Kaya pakitapik yung katabi mo, sabi mo, ang buhay mo, pabuti ng pabuti ng pabuti. Amen? Kaya alam nyo, pag hindi po pa mabuti pa sa tingin nyo yung nangyayari sa inyo, wag po kayong malungkot, hindi pa tapos ang Diyos sa inyo. Amen? Lagi mo sabi sa sarili mo, hindi ito ang tunay na kalagayan ko. Amen? Kaya mahalaga po yun. So, tingnan po natin, sabi, nilikha tayo ng Diyos para gumawa ng tama. Amen? Amen po ba ron? So, hindi tayo nilikha ng Diyos para magkaroon ng tama. Magkaiba po yun. Nilikha tayo ng Diyos para gumawa ng tama. Di ba? So, nilikha tayo ng Diyos para gumawa ng tama. Kaya ano? Kaya mahalaga na makita natin ito. Dapat tayo po ay nag-iisip ng tama. Amen. Pumalakpak ang lahat ng may pag-iisip ng tama. Kaysa yung may tama. Di ba? So, nagsasalita tayo ng tama. Ano ibig sabihin? Yung truth yung lumalabas sa ating mga bibig. Yung encouraging, di ba? Nakaka-encourage. Hindi yung pag nagsalita ka, born again ka pa naman, yung kausap mo, ayaw magpakamatay. Pag nagkausap kayo, gusto nang magpakamatay. Di ba? So, hindi po tama yon. May tama po kayo nun. Diba? So ano pa? Tayo po ay gumagawa ng tama. Kasi nilikha tayo ng Diyos eh. Kaya mahalaga po mga kapatid that in every day of our life, maunawaan natin, ginagawa ko ba yung purpose ko? Ako po personally, pag natutulog po ako, bago po ako matulog, ini-evaluate ko talaga sarili ko, Lord, may ginawa ba akong tama? At kung meron man akong ginawa na mali, iningi ko po yun ng sorry sa Panginoon. At pag gising ko kinabukasan, babawi po ako. Diba? Bakit? Kasi nilikha tayo ng Diyos para gumawa ng tama. You are a masterpiece. Masterpiece tayo ng Panginoon, hindi para gumawa ng mali. Diba? Hindi para makadiscourage. Yes, we are not perfect, pero dapat ang ating pananaw, tunay na gumagawa tayo ng tama. Ano pa? Tingnan po natin, we serve God by serving others. Sabi po ni Pastor Rick Warren. Kaya mahalaga po na maglingkod sa Panginoon. Naalala ko po yung isang senador, ang lagi pong karamihan din mga politika, ganito yung nakalagay, di ba? Na ang paglilingkod sa bayan ay paglilingkod sa Diyos. Tama naman, di ba? Pero minsan, yun lang nakalulungkot, ginagamit nila yung pangalan ng Diyos, pero yung ginagawa nila, taliwas sa Diyos. So, dapat maunawaan natin, ganun din tayo. Dapat, kapag sinasabi natin, we are the Son of God, ako ay anak ng Diyos, dapat ang gawin natin yung purpose ng Diyos na gumawa ng tama. O, pakitanong yung katabi mo, sabi mo, ano gusto mo, gumawa ng tama? O yung may tama ka? O, taas ang kamay ng gustong gumawa ng tama. Amen. Pumalakpak ng malakas sa Panginoon. So, mahalaga na makita po natin ito, di ba?
Sabi roon, turuan mo, ito yung nabasa po natin ng mga nakaraan, sabi niya, turuan mo ang ating mga kapatid sa pananampalataya na ilaan ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti upang makatulong sila sa mga nangangailangan at maging kapaki-pakinabang. Pag binasa niyo po ang Bible, wala pong turo ang Bible na gumawa tayo ng mali. Wala pong turo ang Bible na kung saan tuturuan ka na manakit, tuturuan ka na, tawag rito, manapak ng tao. Hindi po ganoon. Diba? Ayan po ay nasa sa Titus o Tito, sulat ni Pablo, kanina binasa po natin Ephesians. So mahalaga na makita po natin katotohanan na ito, na magiging kapaki-pakinabang lang ang buhay natin kung maglilingkod tayo sa Diyos. Amen? Nabasa niyo po ba yun na sabi roon di ba? Para maging kapaki-pakinabang. Kaya yung paglilingkod po sa Panginoon, hindi po ito pagsasayang ng oras. Yung paglilingkod sa Panginoon, hindi po ito pagsasayang ng talent mo. Hindi ito pag-ubos ng buhay mo sa wala lang. Kundi sinasabi ng Bible, ang paglilingkod sa Diyos, yung buhay natin magiging kapaki-pakinabang. Amen? Kaya hindi mo magpapahirap na maglingkod kay Lord. Mahaunawaan po natin na kapag tayo naglingkod kay Lord, makikita po ninyo, magbabago yung takbo ng buhay po ninyo. Na magiging kapaki-pakinabang yan at mararamdaman mo yun, mapipil mo yun. Amen? So kaya mahalaga po na maunawaan natin. Kaya tingnan po natin ron, sabi ni Tim Conway, yan, sabi ron, if following Christ has never cost you anything, you're not following Him. Ang paglilingkod sa Panginoon, totoo po, di ba kaya yung kinanta natin, down any road, at any cost, wherever you lead, we will follow. Di ba meron po talaga katumbas ito, mamaya mas maintindihan pa natin ito na meron sacrifice. Meron talagang kapalit din naman. Meron ka rin naman talagang ibibigay, di ba? Pero hindi yun sayang, maunawaan natin yung mamaya. So, tingnan po natin, sabi roon, handa ka na bang maglingkod para sa Diyos? Pakitabik kayo katabi mo, handa ka na bang maglingkod? Sino po yung handa na maglingkod para kay Lord? Ayan, so, di ba kung sa tingnan natin, kaya ngayon yung buwan na ito, buwan to ng applyan para maglingkod. We as a church, so, dumaraan tayo, meron tayong process, at nilalakaran natin yung professionalism na paglilingkod sa Panginoon, di ba? And I really thank God, natutunan po natin ito, naituro po sa atin to ni Pastor Reggie. So, by the way, next Sunday, siya yung speaker natin. Sabi mo sa atin, huwag kang mawawala. Magdala ka pa. Di ba? So, speaker natin si Pastor Reggie sa... So, naturuan po tayo ng ganitong paglilingkod na, maganda nga pala na yung church, tunay nga po na ang tinatanaw natin, maayos na paglilingkod. May kaayusan, hindi yung we are the church of the Lord, pero parang wala tayong sistema, trip-trip lang, just lang, di ba? Hindi po ganoon. So, pakitanong yung katabi mo, sa mga handa ka na bang maglingkod? So, paano tayo maglilingkod? Una, paano tayo maglilingkod? Identify and use your God-given gifts to serve others in the church. Sino po yung naniniwala rito na merong binigay na talento sa kanya si Lord? Sino po yung naniniwala na iba-iba tayo ng talento? Amen? So iba-iba talaga tayo. Hindi pwedeng lahat tayo puro worship leader lang. Isipin nyo, kung lahat tayo worship leader lang, di ba? Sino kaya ang magiging audience natin? Pag mag-worship tayo, di ba ang ingay siguro, wala sigurong magda-drums, lahat tayo worship leader eh. Di ba? So iba-iba tayo. Kaya mahalaga na makita natin ito. Ano yung katotohanan? Sabi roon, iba't iba ang kakayahang ibinigay sa atin ng Diyos ayon sa kanyang biyaya. Kaya gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang kaloob ng isang tao ay pagpapahayag ng salita ng Diyos, kailangang ipahayag niya ito ayon sa kanyang pananampalataya. Diba? So, the Bible tell us, sinasabi ng Bible, meron talagang binigay ang Diyos na kakayahan sa bawat anak niya. Ang tanong ko sa umagang ito, meron bang mga anak ng Diyos akong kasama dito? Pwede bang pumalakpak at sumigaw ng hallelujah yung mga anak ng Diyos? Amen? So kung anak tayo ng Diyos, di ba, merong binigay sa atin si Lord. So nung nakaraan, tinapos natin yung ipasa mo. Di ba, parang nakita po natin na bilang mga magulang, nagdi-desire talaga tayo, nag-uubos tayo ng oras, panahon, nagtatrabaho tayo para ano? Para may maipasa ka sa anak mo. Kahit simpleng kayamanan lang.
kahit paso, di ba? Kahit halaman lang. At least may maipapasa ka. So therefore, the Lord, sabi niya, sinasabi ko totohanan, meron talagang binigay si Lord sa atin. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng wala tayong bahagi. Alam nyo, sa katawan po natin, nakakita ba kayo dyan ng parts sa katawan natin na walang purpose? Sa palagay ninyo, kung ang mga daliri lamang po natin, puro mga thumb lang, ano nga sa Tagalog? Hinlalaki. Masaya kaya kayo? May malaki tayong problema kapag ito, ganito lang yung lahat ng daliri natin. Ito yung daliri ninyo. Sa palagay ninyo, kung ganito kalalaking daliri natin, pantay-pantay, may problemang malaki. Ano yon? Ang hirap mangulangot. Subukan nyo, mangulangot kayo, ganito kalaki, di ba? Kaya dito pala, kaya iba-iba eh. Iba-iba po talaga because we have a purpose. So, ganun din sa church. Sa church po natin, meron po talaga mga tinawag. Pwede mong palakpakan yung mga worship team natin na every Sunday nabibless tayo sa kanila. Di ba? So, maniwala po kayo. Pero, kung wala namang maglilinis po ng church, palakpakan po natin yung mga nasa ushering po natin. Yung mga nasa maintenance natin. Di ba? Kung wala naman yan, magkakantahan lang tayo rito, siguro lahat tayo inuubo. Tanungin nyo, bakit pastor? Ang alikabok eh. Ang baho! Di ba? Siguro pag mapasok pa lang kayo dun, ayoko na. Siguro pag mag-i-invite tayo ng ibang church, ng ibang mga bago natin kasama, grabe, hindi na ako babalik sa inyo. Bakit? Amoy daga. Di ba? Napakalikabok. Kung pag tumalon tayo, bahaglat, parang umuusok, may pagi. Di ba? So, iba-iba po talaga. Maniwala po kayo. Diba? Kaya mahalaga po na makita natin. Paano kung wala tayong kitchen? Pag may fellowship tayo, malamang gutom tayo. Katulad mamaya, may leaders and workers fellowship tayo. Di ba? So kung wala po yung kitchen natin, paano tayo nga pagkatapos, di ba? So, mahalaga po yun na iba't iba po tayo, pero dapat ipagamit natin. Sabi po roon, kung ang kaloob niyan ay paglilingkod sa kapwa, maglingkod siya. Kung pagtuturo, magturo siya. Kung pagpapayo, magpayo siya ng mabuti. Kung pagbibigay, magbigay siya ng maluwag. Kung pamumuno, mamuno siya ng buong sikap. At kung pagtulong sa nangangailangan, tumulong siya ng may... Sabi mo sa katayo mo, iba-iba man tayo, pero may layunin ng Diyos sa atin. Amen? Kaya mga kapatid, that's why we encourage you, di ba? Kaya mahalaga na makita po natin na ano po yun, kung paano identify and use your God-given gifts to serve others in the church. How I pray. Nasa 2025, di ba? Ang sarap kaya kung lahat tayo, ilan tayo nandito, may part tayo sa katawan ng Panginoon. Ako nga, ngayon pa lang sinasabi ko na po kay Shem, pag 12 ka na ha, pag pwede ka na, mag-encounter ka na, sama ka na sa gem. Amen? Kasi maganda po boses ni Shem eh. Gusto niyo ba ng sample? Gusto niyo ba ng sample? So, in-encourage ko po talaga siya at natutuwa po ako nung in-encourage ko po si Shem. Sabi po ng anak namin bunso, si Sam, Daddy ako rin ha, basta paglaki ko ha, gusto ko ganun din. Di ba? Gusto ko kakanta rin ako, gusto ko mag-worship leader din ako. So I am glad, natutuwa po ako na yung mga anak po natin, di ba, yung mga anak po natin talaga pong bukas na maglingkod sa Panginoon. Why? Kasi meron po talaga tayo, kaya sabi mo sa katabi mo, hindi ka libag sa church na ito. Ba't may libag, pastor? Sa katawan po natin, ang walang gamit lang libag. Tanongin mo nga katabi mo, may gamit ba yung libag mo? Di ba kaya nga naliligo tayo, nasa katawan natin yung libag, di ba? Kaya tayo naliligo, yun yung dahilan para tanggalin yung libag. Dahil pag di nyo natanggal, nagiging banal po yun. At pag naging banal po yun, magkakaroon kayo ng sakit sa balat. Di ba? Kaya ayun po yun, kaya mahalaga na maunawaan po natin to identify and use our God-given gifts. Ano nga ba? Kaya ngayon pa lang, how I pray, natanungin nyo na si Lord, saan nga ba ako, di ba? So, kailangan po natin ng mga marshal, mga lalaki. Kailangan po natin sa transportation. Di ba? So, lahat po yun dapat gawin po natin. Pangalawa, serving with God's strength. Serving with God's strength. Sabi po ng Biblia, each of you should whatever gift you had received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. So sinabi uli ni Pablo, di ba, ni Peter, sabi niya, ni Peter, meron talaga tayong kaloob iba-iba. If anyone speak, they should do as one who speak with very words of God. Tingnan niyo po yung verse 11. Sabi ron, if anyone serves, they should do with the strength God provides.
Kaya alam niyo po ba, ito yung masarap sa paglilingkod kay Lord. Manghihina ka, pero hindi ka tuluyang babagsak. Amen? Because napakalinaw, yung strength ni Lord, ibibigay niya sa iyo. Nakakapagod ba maglingkod? O umamin yung mga leaders and workers natin. Nakakapagod bang magwalis ng church? Nakakapagod bang na bisitahin yung mga cell member? Pinapakain mo na, tinataguan ka pa. Di ba? Lilitaw lang pag birthday mo. Pag sinabi mong, uy, birthday ko ngayon, kain tayo sa unlimited. Ay, ganun ba sa leader? Saan yan? Available ako niyan. Di ba? Pero pag normal lang, di ba, hindi pumupunta. Di ba? Pero nakakapagod ba yun? Nakakapagod yun. Pero ito yung masarap, kapatid. Sabi ng Panginoon sa atin, let us serve in God's strength. Gamitin natin. Di ba? Gamitin po natin. Ako, totoo po gusto ko mong umamin po sa inyo. Na talagang, eto pong mga linggo na ito nagdaan, dumaan po kami, may mga inaayos po kami about the church, hindi naman sa atin, sa ibang church, pero nakakapagod, parang lagi na lang parang paulit-ulit na lang itong problema na ito. Di ba? Pero ito nga po yung maganda, kapag ang kalakasan ng Diyos ang ginagamit natin sa paglilingkod, sabihin mo sa katabi mo, napapagod ka man, palalakasin ka rin ng Panginoon. Amen? So, palakpakan po natin ng Panginoon sa mga nakaranas mo ng kalakasan. So that in all things, God may be praised through Jesus Christ. To Him be the glory and power forever and amen. So, this verse tells us, serve with the strength that God provides. Always aiming to bring glory to Him. So, yun po yun. Kaya mahalaga po kung maglilingkod tayo sa Panginoon, ang pinaka-aim natin, ang pinaka-nais natin, ang pinaka-layunin natin, papurihan natin ang Panginoon. Nung naglingkod po ako sa kay Lord, ito po yung isang inimpress niya sa akin, na lagi ko sinasabi sa church. Na sa church na pagpapastoran ko, lagi ko po itong sinasabi noon pa man, na sa church na ito, pag gusto mong ikaw yung maging star, nagkamali ka ng pinuntahan mo. Amen? Kung gusto mo maging star, dapat mag-artista ka. O kaya kung may starstruck, mag-apply ka. Diba? Because in this church, ang church ng Panginoon, wala po tayong ibang itataas, kundi ang pangalan ng ating Panginoon. Amen? Kaya kapag po disalign yung emotion mo, yung heart mo, sa paglilingkod sa Panginoon, diba? Nangyayari po yan Nangyayari po yan. Na kapag sa pagtagal mo paglilingkod, parang na-disalign, imbis na dati nagsimula ka para talaga kay Lord, para talaga sa Panginoon. Diba? Tapos bigla na lang, dahil sa mga sitwasyon, tapos dadayain ka ng kaaway, nag-iiba na, ang gusto mo ikaw na maging star. Kaya doon po, bumabagsak ang maraming manggagawa ni Lord. Pag gusto na maging star. So, mahalaga na makita. Pangatlo, ano po yun? Working for the Lord. Dapat po, na gumawa tayo, maglingkod tayo para sa Panginoon. Sabi roon, whatever you do, work it with all your heart as working for the Lord. Diba? So kaya ini-encourage ko po kayo, kapag a-apply po kayo ngayon sa 2025 po natin, dapat i-prepare na po yung heart natin na gagawa ako, anuman yung magiging position ko, saan man ako dadali ng Panginoon, magtatrabaho po ako para kay Lord. Amen? Bakit? Sabi roon, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. So nililinaw na dyan ng Panginoon na kapag tayo po ay nagtatrabaho, gumagawa, naglilingkod para sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, makakatanggap ka ng reward galing sa Panginoon. Amen? So may reward, kaya nga hindi po nakakapahagod. Kaya hindi po parang wala po yung paglilingkod sa Panginoon. Hindi po. Because pangako ng Panginoon, you will receive. Sabi mo sa katabi mo, pag naglingkod ka sa Diyos, para sa Kanya, pagpapalain niya ang buhay mo. Di ba? Sabi niya yan hindi ako may sabi niyan. Kaya nga po, kapag naglilingkod po tayo sa mga kasama po namin sa 2025, pag naglingkod po kayo, para lang sa pangalan ni Pastor Vic at ni Pastora Maricel, wala pong mangyayari sa buhay nyo. Di ba? Pero titiyakin ko po sa inyo, pag naglingkod po tayo sama-sama para sa Panginoon, iaangat ng Diyos ang buhay mo.
babaguhin ng Diyos ang buhay natin. Because, bakit? Pangako yun ng Diyos, hindi pangako ng politiko. Ang pangako ng politiko, hindi naman lahat. Di ba? Alam natin yun as a Pilipino. Di ba? Maraming sinasabi, pero pagdating sa ginagawa, mukhang iba na. Pero si Lord, pag nangako, tiyak, tutuparin ng Diyos. Amen? Kaya maglingkod tayo sa Panginoon. It is the Lord Christ you are serving. So, pang-apat, mahalaga makita natin to, serve with wholehearted dedication, knowing that your service is ultimately for Christ. Kaya mga kapatid, ano man yung ginagawa natin, gawin natin yon para sa Panginoon talaga. Buong puso. Ako po, nung nagsimula po ako maglingkod, di ba, alam niyo naman eh. Kaya natuwa po ako sa Panginoon, dinaan ako ni Lord sa ganong proseso. Na nung tinawag ako ng Panginoon, kabataan po ako noon, yung una ko lang ginagawa, tigabuhat ng bangko sa Malabon. Kung saan po kasi yung gawain doon, nagsimula kami sa basketball court. So, walang mga bangko, basketball court nga. Nangihiram po kami sa mga kapitbahay, sa mga baybay. Di ba? So, hindi pa ganyan, wala pang bangkong ganyan doon eh. Ang mga bangko noon, yung mga mahaba pa ng mga kahoy. Alam niyo yon? Di ba? Tigabuhat lang akong speaker. Tapos pag may malaking gawain kami pupunta, tigawalis ng luneta. Tigawalis po ng luneta, yun po yung gawain. Pero natutuwa po ako. Wala naman po talagang allowance, wala po. Basta hindi ko maintindihan, tuwang-tuwa yung heart ko kapag ginagawa ko yun. Then the Lord called me. Inangat ako ng Panginoon, nagturo ako ng mga children, ng mga bata, ng kids. And then, inangat ako ni Lord, naging worship team, naging worship coordinator. Ang pinakaayaw ko lang talaga sa pagtawag sa akin ni Lord na maging pastor eh. Pero dahil tinawag nga ako ni Lord, yun yung purpose ni Lord, pastor po ako ngayon at hindi ko yung pinagsisisihan. Amen? So, mahalaga po na makita natin yon. Next, sabi ron, serving in love. Dapat po pag maglilingkod tayo, ito po ay paglingkuran natin na merong pagmamahal. Pwede bang pakitapik yung katabi mo, sabi mo, pusuan mo, baby. Amen? So, sa ating pong application, di ba, alam nyo na yun, meron tayong exam, di ba? So, baka bukas may application na, magbibigay namin yung interview, yung reviewer, may exam po tayo. Bakit ganun? Kasi nga po, mahalaga po na maitest natin yung heart natin, di ba? Minsan, naalala ko at thank God na pagtagumpayan na natin yun. Nung una tayong nagta-transition sa system, di ba sabi naman, ba't ganun pastor? Tagal-tagal na natin magkakasama, may exam pa, ba't dati wala? Kasi nga po, gusto natin na maging maayos yung paglilingkod natin. Amen po ba? So kaya, purihin ng Panginoon, I do believe yung mga naka 100% na tama nung nakaraang taon sa exam na ito, madadagdagan. Amen? Parang ayaw nyo na, parang kinakabahan na kayo. Di ba? So mahalaga po yung makita natin. Sabi nga po ni Pastor Reggie, di ba? Yung mga doktor, papayag ba kayo na ang titingin sa inyo sa doktor, mga doktor kwak-kwak? Sino po yung magpapatingin sa doktor kwak-kwak? Di ba? Yung kailangan mo ng operation na mag-o-opera sa'yo, doktor kwak-kwak lang. Di ba? Kaya nga nag-aaral. So ganun din tayo. Kailangan, kung sa lupa nga, binibigay nila yung the best nila sa pagtatrabaho nila, which is right. Hindi naman po yun mali. So pero dapat lang sa paglilingkod sa Panginoon, mas the best yung ibigay natin. Diba? Mas merong puso. Kaya sabi ng serving in love, you, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another, humbly in love. Amen po ba? So masarap po kasi yun na maglilingkod tayo dahil may pagmamahal. O kaya dahil sa pagmamahal. Ang hirap po talaga. Ang hirap po talaga. Because church is not a perfect people. Diba? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mong mabuti. Diba? Sinasabi ng isip mo, hindi naman perfecto to eh. Diba? May perfecto po ba rito? Wala. Kaya nga yung church po na ito, para sa lahat ito eh. Di ba? Pero ito yung masarap. Hindi man tayo perfect, pero dahil may pagmamahal tayo sa Panginoon, magagawa nating maglingkod ng may pagmamahal sa Panginoon. Amen? Kasi kung hindi lang eh, sa taon na ito, ilan na yung narinig ko na, kung hindi lang talaga kay Lord, Pastor, ayoko na eh. Di ba? So para tayong minsan may mga ganun tayong murmur eh. Kasi nahihirapan talaga tayo, pero mga kapatid, paano tayo maglilingkod? Serve with love. Amen? Sabi ron, serve others in love.
reflecting the love of Christ in all you do. Nabasa natin yung Exodus, di ba? Nakita niyo po ba kung ano yung ginawa ng Diyos kay Moises? Hello? Maganda ba yung pagkatawag ng Diyos kay Moises? Na ilid mo yung 2 million mahigit na tao. 2 million mahigit po yun, ililid po niya. Di ba? Kasi hindi lang naman po Israelita yung sumama sa kanya eh. Nung ang mga Israelita ay umalis ng Egypt, may mga ibang nation na sumama po sa Israelita. Kaya nga po, sa pag-aaral, mahigit parang 2.5 million. Madali po bang ilid yun? Ay mga cell leaders, madali bang ilid yun? 3 nga lang, pastor, gusto ko na magpakamatay. Parang, pastor, 3 nga lang nililid ko, gusto ko ibigay na lahat sila kay Satanas, titigas ng ulo eh. Yung pa kayang 2.5 million, di ba? So mahirap po yun. Pero, kapag yun po, tingnan nyo po, dahil sa pagmamahal ni Moises sa tao, di ba may tagpuro eh, talagang sa gigil ng Diyos dahil napakasawayin ng mga Israelita, papatay na ng Diyos eh. Pero nakita nyo how Moses loved the Israelites? Sabi niya, Lord, pag ginawa mo yan, ano lang sasabihin nila? Siguro kung ikaw yun, di ba? Sige nga, Lord, ubusin mo na sila, sakit lang ng ulo ko eh. Sige nga, Lord, nakakalbo na ako dahil sa kakaisip sa kanila. Sige nga, Lord, udasin mo na sila lahat. Huwag kang magtitira ng mga masasama. Hindi ganun eh. So when we have love sa puso natin, magagawa natin kahit yung mahirap na bagay. Amen. So palakpakan natin ang Panginoon. Next and last, sabi ron, following Jesus' example. How to serve the Lord? Following Jesus' example. Sabi po roon, yung binasa natin kanina, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Taas nga ng kamay yung mga nagsasabing, anak ako ng Diyos. Kung anak tayo ng Diyos, let us follow the example of our Father. Diba? Let us follow the example of our Lord. Diba? Sabi ron, follow the example of Jesus, serving others selflessly and sacrificely. Ito na yung sinasabi ko. Sa paglilingkod talaga kay Lord, meron talagang pagsasacrifice. Amen? Meron talaga. Bubunot ka talaga dyan eh. Pero di ba ito nga yung sinasabi ko kanina sa Colossians, na wala po tayong ginagawang paglilingkod na ginagawa natin sa Panginoon na hindi niya ibabalik ano man yung sinacrifice natin. Kasi kung titingnan natin, si Lord, grabe yung sinacrifice niya para maligtas ka. Isipin mo, Diyos siya. He is a second person of God. Iniwan niya yung langit para lang sa atin. Grabe pong sakripisyo yun, di ba? At nung nandito pa siya, di ba, ano po yung ginawa niya? Hinayaan niya na mamatay siya sa krus. Hinayaan niya na ipako siya sa krus. Hinayaan niya na latiguhin siya, hagupitin siya, na kung saan hindi lang pantal, dugo-dugo. Pero ginawa niya yon, sabi mo sa katay mo, dahil mahal na mahal ka niya. Amen? Kaya po, pwede bang tumayo yung mga nagmamahal kay Lord? Yung nagsabi na, mahal ko si Lord. Amen? Kaya this is our big idea. Sasabihin nga po natin yung big idea po natin. 1, 2, 3. Tutugon ako sa tawag ng Diyos.